Iminungkahi ng grupo ng mga guro na dagdagan ng guidance counselors at bawasan ng siksika ng mga estudyante sa silid-aralan. Posibleng ilan daw kasi ito sa dahilan kaya hindi matapos-tapos ang problema sa bullying sa mga paaralan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Taong 2013 pa noong unang naipasa ang Anti-Bullying Act, pero makalipas sa higit 10 taon, problema pa rin ang bullying sa pagitan ng mga estudyante. Pero ngayong 2025, naglabas ng Revised Implemented Rules and Regulation o IRR para sa batas na ito. Sa revisions, kabilang ang school-wide prevention and early intervention programs, defined responsibilities for school heads, teachers, parents or guardian and students, at clear protocols for addressing, resolving and appealing complaints. Pagamat welcome ito para sa ilang sektor, babala pa rin ng ilang grupo. Mas malaking issue ang implementation ng batas. Ay hindi nakikita sa IR saan ba nanggagaling talaga no yung problema ng bullying at nagsisimula yon sa kalagayan mismo sa loob ng paaralan. Kaya sinusulong na Alliance of Concerned Teachers sa Department of Education ang tinatawag nilang structural reforms, mas maliit na class size, at mas maraming guidance counselor at support staff. Sa ngayon, ayon sa ACT, nasa national average na 1 guidance counselor per 14,000 students sa Pilipinas. Malayong-malayo sa international recommendation na 1 counselor sa bawat 250 estudyante. Para sa maraming paaralan dito sa bansa, normal na raw ang may 50 hanggang 60 estudyante sa isang classroom. At dahil sa puno ang mga silid-aralan, sa datos na EDCOM2, ilang libong estudyante ang nakakaranas na ng physical, social at pati na rin cyberbullying. Ang classroom management pa lamang ay talaga mahihirapan na yung advisor, no? Kapag ikaw mismo yung estudyante na medyo nagdidikitan kayo, no, medyo nagkikiskisan kayo, andyan yung harutan. Kung kulang ang mga guidance counselor at support staff, ang umakakuraw ng trabahong ito ay mismong mga guro na dapat ay nakatuon sa pagtuturo. Pagdating sa mga guidance advices, ang kaya lang namin ay yung nakuha lang namin na ilang mga training na hindi sapat. Malinaw na ang hamon sa pagtugon sa bullying ay hindi lamang isyu ng batas o polisiya, kundi ang pag-aayos ng sistema sa ating mga paaralan at ang wastong paggabay ng magulang sa kanilang mga anak. Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang mga hakbang kontra bullying kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, ano ba ang nagtulak na i-update ang Anti-Bullying Act? Gaano ba kalaganap ang mga kaso ng bullying sa mga eskwelahan ngayon? Actually kasi ngayon, Popsi, no, nakikita pa rin na patuloy yung bullying na nangyayari sa iba't ibang estudyante, no? Actually, Popsi, itong act na to 2013 pa nung unang ipinasa, no? And kailangan nila i-update kasi syempre may mga lapses ng mga time na yun, kaya ngayon mas mahigpit na ito ngayon, no? At may mas malalim na rin yung mga protocol na to, Popsi. Okay, Ivan, hindi lang daw physical, no? Hindi lang kamo physical, kundi mental ang cyberbullying din ang pinagtutuunan ng pansin. Paano naman planong i-enforce ang yung IRR? Kaya kasi Pops J, no, doon sa IRR na to, nakalagay na dito hindi lang talaga physical yung type of bullying. No, dumami na, may online na. May cyberbullying na nasama na. May mga gender-based pa nga, Pops J, na isinama dito, no? So, ngayon magde-develop daw yung mga iba't ibang mga schools ng kanilang mga protocols, no? Na para masugpo nga ito, no? Kasi according dito, kaso nga lang problema talaga, Pops J, is yung kakulangan daw ng guidance counselor. According dito sa grupong ACT, no, ng Alliance of Concerned Teachers, no, dahil yun nga nabanggit sa atin is yung ratio ngayon is 1 to 14,000 na estudyante na sobrang dami, no, compared do sa international standard na 1:250. So malaki Pops J yung difference, Pops J. Ivan, ano ang dahilan bakit umabot daw sa puntong isa lang ang guidance counselor para sa libo-libong estudyante? Ayun nga, Pops J, yun yung katanungan nung ibang mga schools, no, dahil ayun nga, ang pinaka-importante kasi ngayon, no, Pops J, is magkaroon ng guidance counselor, gaya nga na nasabi natin, is sobrang laki Hindi kaya ng isa. Hindi kaya ng isa, Pops J, no? Kasi usually isa lamang, ano? Tama ka dyan, Pops J. Kadalasan isa lang, and yun nga, ang standard nga ng DepEd talaga is 1:500 students. Okay. No, tinaasan na nila yun compared sa international standard na 1:250. Pero yung 1:500 pa rin yun, hindi pa rin nila ma-achieve hanggang sa ngayon. So nagkakaroon pa rin sila ng problem ngayon. So ang nangyayari daw, Pops J, yung mga teachers ngayon yung sumasalo
ng mga guidance duties na dapat sa mga counselor na ginagawa, Pops J. Okay, Ivan, ano ang nagiging implikasyon kapag sa guro o sa mga guro, mga teachers na ipinasa yung trabaho na magbantay sa behavior ng mga mag-aaral? Tama ka dyan, Pops G, no? Yun ang nabanggit kasi sa atin, hindi sila ganun ka properly trained. No? Yung kaalaman lang nila is from limited seminars na inattendan nila. So hindi hindi talaga na master yung pagbibigay ng proper guidance, ng proper discipline, no? Kasi nga I'm sure Pops G, may mga kwento nga daw na naikwento sa atin, no, na yung ibang mga teachers daw na hindi talaga trained, ang ginagawa is pinapasulat yung estudyante na hindi ko na uulitin to ng paulit-ulit sa isang papel. So may kita doon palang Pops G na iba yung pag-handle nung merong talagang proper training compared dun sa naatasan lang na teacher. So yun talaga yung parang gusto nila mangyari, Pops J, is magkaroon ng proper guidance counselor sa mga eskwelahan para magkaroon ng maayos na guidance yung mga estudyante, Pops J. Ivan, sa kasalukuyan ba, ano ang parusa sa mga batang mapapatunayang nambubuli? Sa ngayon kasi, Pops J, ang nangyayari sa loob ng eskwelahan, nagkakaroon ng discussion, no? Nagkakaayusan. Yun nga, Pops J, no? Depende pa rin sa situations yan. May mga nangyayari kasi, Pops J, may mga nasususpend, no? Kadalasan may nasususpend, iba nawawarningan. Oo. And yung pinakamasaklap talaga dyan, Pops J, yung pagpapatalsik doon sa estudyante. Expulsion. Oo. Pero as much as possible daw talaga, Pops J, yun yung iniiwasan ng mga eskwelahan na magkaroon ng expulsion doon sa kanilang eskwelahan, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.